Nagtrabaho ako bilang kapitan, kapalit ng aking ikatlong tiyo, at naglayag ako sa malalim na dagat sa loob ng isang buong taon. Na may netong kita na 568 milyon. Pero binigyan lang ako ng 30,000. Salem, bakit lumilihis ang barko ng ganito? Bakit ito umiikot? Tiyo, may isang lugar ng mapanganib na mga bahura sa harap natin. Kailangan nating lumiko sa paligid nito. Lumiko sa paligid ng ano? Ang pag-ikot ay tatagal ng 2 oras. Gaano karaming gasolina ang kakainin nito? Naiintindihan mo ba? Diretso lang. Tiyo, ang direktang pagpunta sa lugar ng mapanganib na bahura ay lubhang mapanganib. May mga buhay tayo sakay. Hindi kailangang makipagsapalaran ng ganito. Sinabi ko sa'yo na magpatuloy, kaya magpatuloy ka. Tigilan na ang usapan. Direksyon ng alon, hilagang kanluran, at may mga agos ng whirlpool sa lugar ng mapanganib na bahura. Kung tama ang anggulo ng pagpasok, maaari nating samantalahin ang mga alon para tumawid. Diyos ko, nakatawid tayo. Ngayon ang araw ng taunang pamamahagi ng kita. Pagkatapos kong matanggap ang aking bahagi para hindi na magdusa ang nanay ko sa sakit ng likod at hindi na siya kailangang magtrabaho at ang tatay ko naman ay makapagretiro at makapagpahinga. Napakahusay. Napakataas ng kalidad ng batch na ito ng isda. Ang huling presyo ay 800,000. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Ipinapangako kong magdadala pa ng marami sa susunod. Yo, ngayon ang napagkasundo ang petsa para sa pamamahagi ng kita. Bakit mo ako minamadali? Kunin mo, 30,000. 30,000? Pagpapatuloy. Nakikita mo ba ng kaunti? Ikaw lang ang nagmamaneho ng bangka, akin ang bangka, at ako ang nagbabayad ng gasolina, at ako ang namamahala sa mga relasyon. Ang pagbibigay sa iyo ng 30,000 ay kabutihan ko na. Tito, sumang-ayon tayo na maghahati ng pantay. Netong kita na 568 milyon, dapat akong kumuha ng 284 na milyon. Pantay-pantay, sinabi ko ba yon? Ito ay isang bagong bangka, ang pinaka-advanced na bangkang pangisda. Kung hindi ka magtatrabaho, marami pang iba. Salem, marunong kang magbasa ng mga agos at makahanap ng isda. Sa buong daungan, walang makakapantay sa'yo. Ang pagtatrabaho sa iba ay nangangahulugang nakapirming sahod at walang pag-unlad. Pero iba ang pagtatrabaho kasama ang iyong tito. Magkasosyo tayo. Ikaw ang may kakayahan. At ako ang may bangka at puhunan. At naghahati tayo sa kita. Tito, tutuparin mo ba ang iyong pangako? Siyempre, ikaw ang aking pamangkin. Ang mga magulang mo ay may sakit. At walang trabaho. Ipagtatrabaho ko sila para sa akin. Sa mga magaan na trabaho. At babayaran ko sila ng sahod. Mabuti. Pero ngayong kumita na siya ng pera at bumili ng pinakabagong bangkang pangisda, sinimulan niya akong maliitin. Tito, tatandaan ko ito. Tandaan kung ano? Tatandaan mo ba na 30,000 lang ang makukuha mo? O tatandaan mo ba na ang buong pamilya mo ay nabubuhay sa gastos ko? Mabuti, hayaan mo akong makita. Kung wala ako, makakahanap ka ba ng isda? Nagpapatuloy. Ito ang pinakamurang bangka sa halagang 150,000. Kung gusto mo, pwede kong ibaba ng konti ang presyo. 150,000. 150,000 kasama ang mga gastos sa pagkumpuni ang lisensya at gasolina. Magagastos ka ng hindi bababa sa 170,000. 30,000 lang ang meron ako. May sakit ang mga magulang ko at ang buwan ng gastos sa gamot at ang mga gastusin sa bahay ay umaabot ng 18,000. Tiyo Jang, pwede mo pa bang ibaba ang presyo? 150,000 na ang huling presyo. Kung ibababa ko pa, malulugi ako. Sige Tiyo Jang. Nahihirapan ako sa pera ngayon, pwede bang hulugan ng bayad? Ikaw? Bakit mo binibili ang bangkang ito? Gusto kong magtrabaho para sa sarili ko. Para sa sarili mo? Hindi ka ba natatakot sa iyong pangatlong tiyo? Kilala mo ako. Sino sa daungan ang hindi nakakaalam? Na si Jaber ang kumokontrol sa iyo ganap. Gusto mong mag-isa kang magtrabaho. Iiwan ka ba niya? Di magpapatuloy?
Kung gusto mo talagang bumili, maaari akong magtanong para sa'yo ng isang kaibigan sa shipyard para malaman kung bababa ang presyo. Pero ang tungkol sa mga hulugan ay wala sa aking mga kamay. Salamat, Tio Chang. Ang ambisyon ay mabuti. Pero kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Ang landas na ito ay hindi madali. Pinag-isipan ko ito ng mabuti. Mayroon akong kaunting pera ngayon at makakabili lang ako ng maliliit na bangka. Hindi ako makapunta sa malalayong lugar. Mangingisda ako malapit. Sa aking mga kakayahan, kumita rin ako ng pera ng mabilis. Kapatid, tinanggap kita para tulungan ka, hindi para magdulot ka ng problema. Bakit ka nagtatagal? Pasensya na. Isa kang basura. Mabuti ka nung bata ka pa. Ngayon isa ka ng tambak ng bulok na laman. Kung hindi dahil kay Salem, Pinalayas na sana kita matagal na. Tio, matanda na ang tatay ko. Hindi ka ba makapagsalita ng may kabaitan? naaawa ka ba sa tatay mo? Kung gayon, magtrabaho ka pa. Dala mo lang ang 2 basura at kumikita sila ng sahod ng 3 tao. Pinapakain ko ba ang pamilya mo ng libre? Ikaw, tigilan mo na, tiisin mo lang ng kaunti. Ang gamot ng nanay mo ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000 bawat buwan. Hindi natin siya pwedeng magalit. Tatay, naiintindihan ko. Magpahinga ka sa tabi. Ako na ang gagawa ng trabaho. Ang pahinga na ito ay mas maikli. Ang mga restaurant ng dagat ni Jigasan ay may pagdiriwang sa susunod na buwan. Aalis siya sa Makalawa patungo sa Hilaga upang mangisda para sa kanya ng halagang 2 milyon ng mga mamahaling isda. Itutuloy. Nanay, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Okay lang, matatapos ko lang ito at matutulog na ako. Salem, ito ang naipon ng nanay mo na pera sa lahat ng mga taon na ito. Kunin mo. Nanay. Pera mo ito, hindi ko ito maaaring tanggapin. Alam ng nanay na masama ang trato sa'yo ng tiyuhin mo. Walang magawa ang nanay at wala siyang matutulong sa'yo. Pero naniniwala ako sa'yo, magiging matagumpay ka sigurado. Nanay, gagawin ko. Kapag naging matagumpay ka, hindi mo na kailangang tiisin ang mga insulto niya. Hinihintay ng nanay ang araw na iyon. Nanay, nagdala ako ng mainit na tubig para mahugasan mo ang iyong mga paa at magpahinga. Tatay, Nanay, Soso, may sasabihin ako sa inyo. Ayoko nang magtrabaho kasama ang tiyuhin ko. Pinapahirapan niya kayo at ginagambala ako. Sawa na ako. Salem, kahit masama ang tiyuhin mo, binibigyan niya tayo ng trabaho at nangako siyang ibibigay sa'yo ang kalahati ng kita. Wala iyong kalahati. 30,000 lang ang binigay niya sa akin. Anong ibig mong sabihin sa 30,000 niya? Hindi ba tayo nagkasundo na hati tayo? Nakapagdesisyon na ako. Bibili ako ng sarili kong bangka at magtatrabaho akong mag-isa. Ipagpapatuloy. Ito ang lahat ng aking mga kita, 30,000. At binigyan ako ng 3,000 ng nanay ko. Ang kabuuan ay 33,000. Kulang pa ako ng kaunti. Pero may kakayahan ako. Makakahanap ako ng mga isda. Sa sandaling makakuha ako ng bangka, mababago ko ang aking sitwasyon. Salem, ito ang inipon ng tatay mo sa loob ng maraming taon, 20,000. Asawa ko, ito ang aking dote, ibenta mo at kunin ang pera. Huwag kang mag-alala para sa mga gastos ng aking gamot at ng tatay mo. Ang gamot na binili mo noong nakaraang beses ay hindi pa nauubos. Ituloy mo ang iyong trabaho ng mahinahon. Tatay, Nanay, Soso, ipinapangako ko sa inyo, gagawin ko kayong mabuhay ng marangal. Salem, nagtitiwala sa iyo ang tatay mo. At ang nanay mo rin ay nagtitiwala sa iyo. Asawa ko. Hihintayin ko ang araw na magtagumpay ka. Amo, Salem, narinig ko na naghahanap ka ng bangka. amo. Alam kong nananaginip ako ng kaunti, ako ang ginagawa mo ay tama. Ang iyong tiyuhin sa 3 grado ay tinatakot sila ng ganito. Hindi nila kayang tiisin yan sa lahat ng oras. Amagdrapatuloy. Guro, Salem, gaano ka kagaling? Hindi ako sigurado. Pagmamasid sa mga agos at paghahanap ng isda, pag-aayos ng mga bangka at lambat alinman sa mga iyon. Hindi ako ang pinakamahusay dyan, ang iyong 3 tiyo ay laging nag-iisip na ang mga bagay na ito ay walang halaga. Ngunit ang pagtitiwala sa hanapbuhay upang mabuhay ay ang pinakamatibay na pundasyon. Guro, gusto kong magtrabaho ng mag-isa, ngunit wala akong bangka, wala rin akong pera. Makakahanap tayo ng solusyon sa problema sa pera, ngunit ang pinakamahalaga ay, nangangahas ka bang magtrabaho ng mag-isa? Nangangahas ako.
Mabuti, kilala ko ang ilang nagbebenta ng bangka, ang ilang mga segunda manong bangka ay mura. Kung magtitiwala ka sa akin, titingnan ko para sa'yo. Salamat, Guro. Salem, ang merkado ng mga segunda manong bangka mas mura kaysa sa merkado ng matandang jang at ito ang pinakaangkop para sa iyo ngayon. Ngunit hindi ka maaaring tumingin lamang sa presyo kapag bumibili ng bangka. Dapat mong suriin ang base at katawan ng bangka. Dapat mong tiyakin na ang bangkang ito ay makakayanan pa ang mga bagyo, hindi ito maganda. Ang katawan nito ay lansag. Ito ay napakamahal, hindi natin ito kayang bayaran. Salem, tingnan mo ang bangkang yon. Guro, ang base ng bangkang ito ay mabuti at ang katawan nito ay matatag. Ito ay halata. Na ang katawan ng bangkang ito ay mabuti, ang panlabas na katawan lamang nito ang sira. Kung maaari mong ayusin ito, magagamit ito. Ang bangkang ito ay nagkakahalaga ng 50,000. Kukunin ko ito. Salem, Sa makalawa maglalayag tayo upang tulungan si Jigasan. upang maghanda ng paninda na nagkakahalaga ng 2 milyong yuan, huwag kang magpahinga sa 2 araw na ito. Pumunta ka ng maaga upang suriin ang bangka, itutuloy. Ang pangatlong tiyo. Hindi ako makakapunta. Anong ibig mong sabihin? Ngayon ba ay hindi mo ako pinapansin? Jaber, ako si Fuad. Si Salim sa mga araw na ito. Matututo siya sa akin ng mga bagong kakayahan. Gamit ang kanyang mga kakayahan. Walang problema kung mahuhuli tayo ng 1 linggo. Tapos na ang bagay, hindi na kailangan harapin ito ngayon. Mabuti. Hindi ba siya isang simpleng manggagawa? Sinanay ba niya ang kalahati ng daungan? Ano ang ipinagmamalaki niya? Hindi mahalaga, may oras pa naman tayo. Natututo si Salim ng trabaho. Kikita rin siya ng pera para sa akin. Ang kapatid kong si Jaber, siya ba ang maalamat na tao? Kahit sa panahon ng bagyo, maglayag at kumita ng pera. Kalokohan. Ang barkong binili ko ng 1 milyon. Maaari mo itong patakbuhin at kumita rin ng pera. Halika at kantahan mo ng ibang kanta ang kapatid mo. Tatay, nanay, susu. Ngayon may sarili na tayong barko. Talaga? Magkano ang halaga nito sa'yo? 50,000. Pinili ito ng aking guro para sa akin. Sinabi niya na maganda ang ilalim ng barko at gumagana ito pagkatapos ayusin. Ang katawan ng barko ay nasa maayos na kalagayan. Ang panlabas na pahid lamang ang medyo sira. Dahil sa kakayahan ni Salim sa pag-aayos ng barko, huwag kayong mag-alala. Siya ang pinakamahusay na estudyante na aking naituro. Ang aking asawa talagang nagawa mo ito. Hindi pa tayo tapos. Binili natin ang barko at ngayon kailangan nating ayusin ito at kumpletuhin ang mga papeles at maghanda para maglayag. Mga 1 linggo ang aabutin. Kaya ang perang kikitain natin ay magiging atin. Oo, itutuloy. Senyor Song, may problema ba ang aking paninda? Huwag kang mag-alala, Senyor Gasan, tinitiyak ko sa'yo, ihahanda ko ang lahat para sa'yo. Mga isdang may mataas na kalidad, sa dami na gusto mo. Narinig ko na mayroon kang isang taong bihasa na nagngangalang Salem. Tumpak ang iyong balita. Senyor Gasan, totoo, ang binatang ito ay dalubhasa sa paghahanap ng isda hanggat siya ay narito. Ang paninda ay lubos na garantisado. Tatawagan ko siya ngayon. Ang lisensya sa pangingisda at ang iba pang mga dokumento, lahat ng mga proseso ay kumpleto. Kailangan lang nating kunin ang mga ito bukas. Sa sandaling maayos ang bangka, mangingisda tayo sa mga baybaying tubig upang mapabuti ang pagkain ng pamilya. Kumusta? Tapusin mo ang iyong pagsasanay, kasama ang iyong guro, at bumalik ka agad. Si Senyor Gasan ay pinapabilis na tayo. Bibigyan kita ng 3 araw pa. Kung hindi ka lumabas sa dagat, tatanggalin kita. Naiintindihan? Senyor Gasan, narinig mo mismo, tinitiyak ko sa iyo na handa na ang paninda. Ayos. Kaya maghihintay ako sa loob ng 1 buwan. Kung hindi mo ito ibibigay sa akin, alam mo na ang mga kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, Senyor Gasan, pumirma na kami ng kontrata. Wala talagang problema, ipagpapatuloy. Tatay, tumakas ba si Salem? Saan siya tatakas? Noong una, para magtrabaho sa akin, nasaktan niya ang dati niyang amo. Ngayon, ang buong daungan alam na ako ang amo. Sino ang maglalakas loob na kunin siya? Pero narinig ko na kamakailan pumupunta siya ng madalas sa daungan. Para saan? Tiyak na manonood siya ng mga barko. Tinuruan siya ng kanyang guro ng mga bagong teknik. Wala siyang pera para bumili ng barko at nag-aaksaya ng oras para mapagod. Huwag kang mag-alala, anak. Ang batang iyon, si Salem, kontrolado ko siya ng lubos. Ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho para sa akin. At ang trabaho ng kanyang asawa ay nasa daungan. Kung maglakas loob siyang tumakas, saan siya pupunta? Tatay, ikaw ang pinakamahusay. Kapag naibigay ko na ang batch na ito ng paninda, kikita ako ng neto mga 2 milyong yuan, bibili ka ng tatay mo ng malaking barko.
At pagkatapos ay gagawin natin si Salem magtrabaho ng 2 shift sa ating mga barko. Sige. Salem, medyo maluwag ito, higpitan mo pa. Sige. Matanda na ang lubid na ito, kailangan itong palitan. Noong bata pa ang tatay ko, siya rin ang pinakamahusay na kapitan sa daungan. Pero hindi siya nagkaroon ng sarili niyang bangkang pangisda. Maganda ang pundasyon ng barkong ito. Maaari tayong maglayag bukas. Tatay, nakapagdesisyon na ako. Kapag naayos na ang aking barko, hahanapin ko si Mohamed. Nagtrabaho na siya sa akin dati at siya ay mapagkakatiwalaan. Hanggat alam mo ang iyong ginagawa. Pakikinggan kita, anak. Patuloy. Salam, bakit mo ako hiniling na pumunta dito? Kanino ang bangkang iyon? Akin ito. Gusto kong magtrabaho para sa sarili ko. Sasama ka ba sa akin? Ikaw mismo ang bumili ng bangka. Diyos ko, ang galing nito. Pupunta ka ba? Pipirmahan ko ang kontrata kasama mo. At doble ang sahod mo kaysa dati. At sa hinaharap, magkakaroon ka ng pera para bumili ng sarili mong bangka. Salam, syempre nagtitiwala ako sa iyo. Ang pagtatrabaho kasama mo ay may magandang kinabukasan, walang duda. Mabuti. Uy, may problema. Direktor, si Ahmed at ang kanyang asawa ay nagpaalam sa isang tao. Madilim na madilim, hindi ko makita. Posible bang umalis si Salam? Inihanda ito ng nanay mo para sa'yo, ang paborito mong pagkain. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik asawa. Sina tatay at nanay sa pintuan ng ikatlong tso, nag-iwan ako ng sulat na nagsasabing magtatrabaho ako mag-isa. Huwag kayong magtrabaho para sa kanya, para hindi niya mailabas ang kanyang galit sa inyo. Ang iyong ina at ako hindi pa namin natatanggap ang sahod ngayong buwan. Alam namin ang dapat gawin. Umalis ka. Sana maging maayos ang lahat. Nako, napagod ako dito. Kapatid, kanino ang bangkang yon? Kay Salam yon. Ipagpapatuloy. Anong demonyo ang iniisip ko? Walang hawak si Salem higit sa 30,000. Anong barko ang bibilhin niya, demonyo? Mukhang nabaliw na ang pamilyang ito dahil sa kahirapan. Nagsusumamo sila sa mga Diyos sa hating gabi na parang mga baliw. Kapatid, ang sweldo ko at ng asawa ng kapatid mo hindi pa nababayaran ngayong buwan. Kabibigay ko lang sa pamilya mo ng 30,000. Hindi ba sapat? Kapatid, malinaw ang usapan kahit sa magkakapatid. Hindi mo ako pwedeng lokohin. Linte? Salem, huwag kang mahuli sa akin. Kapatid na Salem, sinasabi ng taya ng panahon na bukas tatamaan ng bagyo, kaya bakit tayo lumalabas pa sa dagat? Eksakto, dahil may bagyo bukas. Ang mga isda ay tatakas sa mababaw na tubig ngayon. Ito ang pinakamagandang pagkakataon. Magtilad tayo ng lambat at aalis na. Makakabalik tayo sa daungan pagsikat ng araw. Pero hindi maliit ang mga alon na ito. Mga alon na 3 o 4 na metro ang taas. Kontrolado naman, huwag kang mag-alala, nandito ako. Mas madilim ang kulay ng tubig kaysa normal, ibig sabihin biglang lalim ang lalim at ang kabagalan ng galaw ng mga alon. Ibig sabihin may thermal layer sa ilalim at ang mga seagull ay lumilipad sa direksyong iyon, Mohamed. Tingnan mo ang mga pilak na tuldok sa ibabaw ng dagat. Kapatid na Salem, ano yon? Iyon ang tubig na itinataas ng mga isda. May malaking grupo ng isda sa ilalim nagkakaisa patungo sa thermal layer. Kapatid na Salem, ang fish finder ay walang ipinapakita. Ang fish finder ay nakakakita lang ng isda sa ibabaw. Ang grupong ito ay nasa ilalim ng thermal layer. Hindi ito matukoy ng aparato. Tara, tumungo tayo ron, may kutob ako na ang lambat na ito ay mapupuno ng husto. Tiwala ako sa iyo. Puta, puno ng isda ang screen. Ihagis ang lambat. Itutuloy. Kunin mo ng mahinahon, huwag kang magmadali. Hayaan mong magsama-sama ang mga isda sa lambat. Lahat ito
hindi bababa sa 5,000 libra. Mohamed, maghanda ka para mag-uri-uri. Kapatid na Salim, ang lambat na ito ay nagkakahalaga ng 300,000. Ang ating lambat ay katumbas ng isang buwang trabaho para sa iba. Kapatid na Salim, paano mo nalaman yon? Ang kulay ng tubig, ang agos at ang layer ng thermal gradient. Ang ruta ng migrasyon ng mga isda. Lahat ito ay nasa isip ko mula pa sa simula. Nakikita ko na si Salem ay naging mayabang, ni hindi natin dapat bigyan siya ng 30,000. Naglaho siya ng ilang araw at hindi namin siya natagpuan. Ano ang nangyayari sa aking paninda? Ang barkong iyon ay katatapos lang. Hindi ba yon ang barko ni Salem? Ngayon ba ay nagtatrabaho siyang mag-isa? Tatay, kung hindi dahil sa iyo, sino ang nakakaalam kung saan siya sana nagtrabaho? Hindi niya sana mabayaran ang gamot ng kanyang tiyo at tiya, ni hindi sana siya nakahanap ng trabaho. Hindi siya naglalakas loob na magtrabaho ng mag-isa. Tama ka. Kung hindi ko sana siya inampon, walang sana tumanggap sa kanya. Ano? Talaga bang naglalakas loob siyang magtrabaho ng mag-isa? Ginongsong, darating ba sa oras ang aking mga paninda? Medyo masikip ang oras ni Ginunggasan. Paano kung... Isinulat namin ng malinaw ang lahat at idinokumento ng itim at puti. Kung hindi, triple ang kabayaran, 6 na milyon. Tatay, ano ang gagawin natin? Ano ang ibig mong sabihin sa ano ang gagawin natin? Ang daungan ay puno ng mga mandaragat. Hanapin mo sila. Mag-alok ng doble sa sweldo. Hindi ako makapaniwalang wala tayong makikita. Sige. Ang aking barko ay mahusay. Kahit sino ay kayang magpatakbo nito, Salem. Huwag mong isipin na importante ka. Narinig ko na bumili si Salem ng lumang barko na sira-sira. Inayos niya ng konti at sa kanya ito nilayag. Hahaha. Inaasahan niyang babalik gamit ang basurang barko na iyon? Magiging maswerte siya kung hindi siya malulunod. Tingnan ninyo mabilis, ano yon? Ito. Bumalik si Salem. Puno ng kargada. Paano nangyari iyon? Kukunin ko lahat ng isdang ito, G. Salem. Sandali lang, G. Salem. Ibigay mo sa akin. Magbabayad ako ng mas mataas na presyo. Huwag kang magmadali. Paano nangyari yon? Ikatlong tiyo, hindi na kita nakita ng matagal. Ikaw. Ginawa mo yun ng kusa. Nang kusa. Nabubuhay lang ako sa pamamagitan ng aking kakayahan. Ang huling presyo ay 300,000. Walang makakatalo sa akin sa alok. Bakit napakaswerte mo? Hindi ako makapaniwala na hindi ako makakahanap ng isang mandaragat na mas mahusay kaysa sayo. Makikita natin. Salem, nasaan ang aking paninda? Si G. Gasan, bigyan mo ako ng ilang araw pa para sa anibersaryo ng tindahan, kalahating buwan. Darating ako sa oras basta makatagpo ako ng isang mandaragat. Darating yon. Akala mo ba ay tanga ako? Ang normal na biyahe ay tumatagal ng 20 araw. At ngayon kalahating buwan na lang ang natitira sa iyo. At hindi ka pa nagsimulang maglayag. Ang penalty clause ay 6 na milyon. Walang kulang kahit 1 piso. 6 na milyon. Bibigyan kita ng kalahating buwan. Pagkatapos ng kalahating buwan, o makikita ko ang paninda, o makikita ko ang pera, o magkita tayo sa hukuman. Tatay, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Paano ko malalaman? Lalabas ba kayo sa dagat? Babalik ako sa iyo ng malaking halaga. Tiyosong ikatlo. Ngayon ay tag-ulan ng bagyo. Walang nangangahas na lumabas sa dagat. At ang inyong kalakal ay nangangailangan ng napakataas na kondisyon. Hindi namin ito matatanggap. Hindi. Kailangan kong makahanap ng paraan. Hanggat maraming pera, hindi ako naniniwala na hindi ako makakahanap ng mas magaling kaysa kay Salem. Tatay, uminom ka ng mas kaunti. Masaya ako ngayon, ang kaunti ay hindi masama. Pagkatapos ibenta ang kalakal na ito, bibigyan ko ng 50,000 si Mohamed at ang natitirang 250,000 ay gagamitin ko para bumili ng gamot para sa iyo at kay nanay at bumili si Soso ng isang set na ginto. Kailan pa nakita ng aming pamilya ang lahat ng perang ito? Ang iyong negosyo ay nagsisimula pa lamang. Hindi mo kailangang gastusin lahat ng perang iyon sa akin. Oo, kailangan ito. Ang batang iyon na pilyo ay dapat ibalik sa iyo ang iyong pera. Mabuti, ito ay para pababain ng asukal. Kanino itong barko? Akin ito. Ang pangalan ko ay Rashid. Ano ang gusto mo, boss? Ako ang may-ari ng chain ng seafood ng Eastern Sea. Narinig na kita, isang lambat na may 2,000 libra ng isda sa dagat. Lahat ay first class. Ang buong daungan ay pinag-uusapan yan. Nag-exaggerate ka, Ginoong Rashid. Mag-exaggerate? 20 taon na ako sa negosyo ng seafood. Nakakita na ako ng lahat ng uri ng tao. Ngunit isang binata na tulad mo, talagang bihirang mahanap. Gusto kong pag-usapan ang isang partnership sa iyo.
Salem. Ang tuso mo, Salem. Bumili ka ng barko at nag-iisa kang nagtatrabaho sa likod ko. Tatay, tumawag ulit si Ginoong Gasan at sinabi niya na kung hindi namin ihahatid ang mga paninda, kakasuhan niya tayo ng breach of contract. Hayaan mo siyang magsampa. Ako si Yaber. Hindi pa ako napupunta sa dead end. Salem, akala mo ba tapos na ako sa iyong pag-alis? Ha? Magbabayad ako ng malaking halaga para kumuha ng isang tao at mangisda ako gaya ng dati. Tatay, ano ang balak mong gawin? Narinig ko na may isang tao na nagngangalang Light. Siya ang pinakamahusay na kapitan sa lugar na ito. Ang kanyang kakayahan sa paghahanap ng isda ay hindi mas mababa kay Salem. Leith, yung sikat na matandang kapitan, ngunit ang kanyang presyo ay 5 beses kaysa kay Salem at tanging ang sarili niyang barko ang pinapilot niya. Tama. Pupunta ako para hanapin siya bukas. Babayaran ko siya ng 5 beses para pumalaot siya. Gusto kong makita kung wala si Salem, kung kaya ko bang mangisda o hindi. Ano mang kooperasyon? Kailangan ko ng matatag na mapagkukunan ng supply, lalo na ang mataas na kalidad na isda sa dagat. Ikaw ang bahala sa supply, at ako ang bahala sa bentahan. Pwede nating pag-usapan ang presyo. Ginoong Rashid, gusto sana kitang tanungin bakit ako ang pinili mo. Dahil mahusay ang mga kakayahan mo, at mataas ang kalidad ng isda na nahuhuli mo, at bakit hindi kita pipiliin? Sige. Maghanap tayo ng oras para pag-usapan ng detalyado. Ang galing! Gusto kong makipagtrabaho sa mga taong diretsyo. Kita tayo bukas ng hapon sa opisina ko. Kapatid na Salem. Ang East Sea Chain, malaking kumpanya yon. Maestro Light, marami na akong narinig tungkol sa'yo. May pabor akong hihilingin sa iyo, Tio. Gusto kong hilingin kay Maestro Light na sumama sa akin sa dagat para manghuli ng maraming magandang isda at ang presyo ay pwedeng pag-usapan 5 beses. 5 beses? Sige. Kailan tayo lalabas sa dagat? Sa lalong madaling panahon. Una, kailangan kong linawin ang isang bagay. Ako si Leith, may sarili akong paraan ng paghahanap ng isda. Pero kung gusto mong pumunta ako sa malalim na dagat, sa mga lugar na pinuntahan ni Salem, hindi ko garantisado ang tagumpay. Maestro Light, napakababa mo ng loob. Marami kang taon na ginugol sa dagat. Anong bagyo ang hindi mo nakita? Hindi ako mababa ang loob, yung batang si Salem. Ang galing niya sa paghahanap ng isda ay talagang kakaiba. Ang mga lugar na pinupuntahan niya, hindi ibig sabihin na kaya ng iba. Subukan mo lang, Maestro Light, paano kung magtagumpay tayo? Sige, pero magiging tapat ako. Ang pumunta sa malalim na dagat ay mahal. Kailangan mo munang magbayad ng advance 100,000. Sang-ayon na? Ginoong Salem, magiging tapat ako sa iyo. Kailangan ko ng mapagkakatiwala ang mapagkukunan. 50,000 kilo ng dekalidad na isda dagat bawat buwan bilang pinakamababa. Sa presyong nasa pagitan ng 800,000 at 1,200,000. Ginoong Rashid, kaya kong tuparin yan. Pero may isa akong kondisyon. Ano ang kondisyon? Ang presyo. Gusto ko itong 20% na mas mataas sa presyo ng merkado. Hahaha, Ginoong Salem, napakatapang ninyo sa inyong kahilingan. Ginoong Rashid, kumikita ako ng aking kabuhayan sa aking kakayahan. Ang kalidad ng aking mga isda ay mas mahusay kaysa sa iba. At alam na alam ninyo iyan. Sige, sumasang-ayon kami sa sinabi ninyo. 20% ang sobra, pero ang kalidad ay dapat na pinakamahusay. Natutuwa akong makipagnegosyo sa inyo. Natutuwa akong makipagnegosyo sa inyo. Kapatid na Salem, paano ang naging negosasyon kay Ginoong Rashid? Nagkasundo kami. 50,000 kilo ng isda bawat buwan. 20% ang sobra. 20% ang sobra? Kaya, sa pamamagitan ng network na ito, makakakuha tayo ng 30 o 40,000 dagdag. Tama. Mula ngayon, dodoblehin ang iyong sweldo. Napakaganda ang makipagtrabaho kay kapatid na Salem. Ito ay isang tamang desisyon. Ginugol ko ang mga dekada ng aking buhay sa dagat. Nakita ko ang lahat ng uri ng bagyo at alon. Nasa mga tubig na ito ako dati, dapat may mga isda. Kapitan, wala sa mga tubig na ito. Paano nangyari iyon? Pumunta tayo ng kaunti sa hilaga. Wala pa rin po. Ituloy niyo ang paghahanap, hindi ako makapaniwala. Si Leith ay kilala sa kanyang kakayahan. Tiyak na makahuhuli siya ng isda. 5 araw na lang ang natitira. 5 araw na lang ang natitira. 5 araw na po tayong naghahanap at wala pa rin. Ituloy niyo ang paghahanap. Ginoo, hindi na ako makapagpatuloy sa paghahanap. At ang ating mga supply ay malapit nang maubos. Paano naging hindi tumpak ang hula ng panahon? Sabi nila mga agos lamang ng karagatan. Paano biglang nagbago ang direksyon ng sentro?
Ginoo, ang sentro ng bagyo ay direktang patungo sa atin. Bumalik kayo at umuwi agad. Ito na ang huling araw. Tio Song, bumalik na ang barko ni Light. Bumalik na. Nasaan ang isda? Walang isda. Ang barko, nasira din ang barko. Ano? Nakaharap kami ng bagyo. At pumasok ang tubig sa cabin at nasunog din ang makina. Nasaan si Light? Siya. Hinihintay ka niya sa daungan. Light, ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Tiyosong, may kapal ka bang mukha para tanungin ako? Hiniling ko sa iyo na pumalaot ka at binigyan kita ng maraming pera at wala kang dinalang kahit isang isda. Jabir, paano mo nasasabi iyan? Alam mo ba kung ano ang lugar na iyon? Talagang hindi maaaring mangisda sa lugar na iyon sa dagat. Ang batang iyon, si Salim, ay swerte at nakatagpo siya ng isang paaralan ng isda. Hiniling mo sa akin na pumunta sa lugar na iyon. Hindi ba iyon pagpapadala sa akin sa kamatayan? Pero nakahuli si Salim doon dati. Si Salim ay si Salim at ako ay ako. Hindi ko matutunan ang kanyang kakayahan. Hiniling mo sa akin na pumunta sa malayong karagatan, kung saan hindi kailanman makahuli ng isda. Nakaharap kami ng bagyo, naawa sa akin ang langit, at pinayagan akong bumalik ng buhay. Tiyosong, sasabihin ko sa iyo ng tapat. Pumunta ako gamit ang sarili kong barko, at kailangan mong bayaran ang mga pinsalang ito. Kompensasyon. Kompensasyon para saan? Ang pag-aayos ng bangkang ito ay gagastos ng hindi bababa sa 100,000, bukod pa sa gastos medikal ng aking mga sugatang tauhan. Bigyan mo ako ng isa pang 50,000 bilang kompensasyon sa paghinto ng trabaho at matatapos na ito. 100,000 at 50,000. Kabuuan, 150,000. Tigilan na ang daldalan. Ilipat mo ang halaga sa aking account sa loob ng 3 araw. O huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. 150,000 at ni hindi mo pa ako dinalhan ng isda at humihingi ka pa sa akin ng pera? Salim, tapos na ang mga order ni Rashid. Kung babalik tayo na puno ang karga sa pagkakataong ito, maaari tayong kumita ng 1,300,000. O Mohamed, kunin mo ang mapa ng nabigasyon sa dagat. Ang temperatura ng tubig ngayon ay 5 grado na mas mababa kaysa kahapon. Ang mga isda ay pupunta sa mga mainit na tubig patungo sa timog silangan. May mainit na agos dito. Inaasahan na ang mga isda ay magkakaroon ng konsentrasyon doon. Salim, sigurado ka ba? Sinuri ko na ang datos ng mga agos ng karagatan sa nakaraang 3 taon. Ang mga isda ng panahong ito ay sumusunod sa rutang ito sa kanilang pandarayuhan. Salim, puno na naman ang screen. Ihagis ang mga lambat. Ang lambat na ito ay nagkakahalaga ng 50,000. Salim, ang iyong kakayahan ay talagang kahanga-hanga. Jaber, tapos na ang oras. Nasaan ang paninda? Si Ginoong Gasan. Nagkaroon ng problema kay Light. Problema? Anong problema? Walang laman ang pagbabalik ng kanyang bangka. Alam na ng buong daungan. Pinaghintay mo ako para makuha ang resultang ito. Binigyan ako ni Ginoong Gasan ng ilang araw pa. Naghahanap ako ng solusyon. Naghahanap ng solusyon? Iyan ba ang iyong pinakamahusay? Hindi ka nakahuli kahit isang isda, 3 araw. Gusto kong makita ang paninda sa loob ng 3 araw. Kung hindi, ang multa sa hindi pagtupad ay 6 na milyon. Walang kulang kahit 1 sentimo. 6 na milyon. 6 na milyon. Jabber, alam mo ba kung gaano karami ang ating mga utang? 6 na milyong multa para kay Ginoong Gasan at 150,000 para kay Light at gasolina at upa ng bangka. Kabuuan, 6.25 milyon. Hindi ba sinabi mo, Jabber, na mabubuhay tayo sa karangyaan kasama mo at ngayon nalulunod tayo sa utang? Asawa ko, teka muna. Naghahanap ako ng solusyon. Naghahanap ng solusyon? Anong solusyon ang hinahanap mo? Si Salem ay umalis at si Light ay bigurin. Sino ang lalapitan mo pagkatapos wala na akong pakialam? Sa loob ng 3 araw, kung hindi mo dadalhin ang pera, ibebenta ko ang iyong bangka. Ang bangka? Ibebenta mo ang bangka? Ginoong Song, ang kalidad ng batch na ito ng isda ay mas mahusay kaysa sa nauna. Nagpapalaki ka ng papuri, Ginoong Rashid. Ginoong Song, gusto kong makipag-usap sa inyo tungkol sa isang pangmatagalang pakikipagtulungan. Ikaw ay nag-iisang nangingisda
At limitado ang produksyon. Gusto kong mamuhunan kasama kayo para palawakin ang negosyo. Kayo ang magbibigay ng karanasan at ako ang magbibigay ng kapital. Magtulungan tayo bilang magkasosyo. Bilang magkasosyo. Isa pang samahan. Alam ko ang iniisip ninyo, pero ako ay iba. Ang aking mga kondisyon ay napakasimple. Kayo ang bahala sa legal na pangingisda at sa mga benta. At ako ang bahala sa pinansya at sa mga channel ng pamamahagi. Ang kita, 30% para sa akin, 70% para sa inyo, 7 para sa inyo at 3 para sa akin. Seryoso ba kayo, Ginoong Rashid? Maaaring hindi kayo maniwala, ngunit hindi kayo maaaring hindi maniwala sa isang kontratang nakasulat sa itim at puti. Kung hindi kayo lalawak, kayo ay lalamunin. Pipirmahan ko. Masaganang pakikipagtulungan. Ginoong Song, nasaan ang aking sahod? At ang gastos ng gasolina rin, 50,000, bayaran mo ng sabay-sabay. Hoy mga kasama. Hayaan ninyo ako ng ilang araw. Ako ay nasa krisis pinansyal ngayon. Binibigyan ka namin ng oras. Ang iyong utang kay Ginoong Gasan na umaabot sa 6 na milyon, alam ng buong daungan. May pera ka bang pambayad sa amin? Wala akong pera. Kukunin ko muna ang mga ito para mabayaran ang utang. Ginoong Song, alam mo ang iyong kasalukuyang sitwasyon, mabuti. Mas mabuting kumilos ka ng may pag-iingat, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa aking katigasan. Tapos na. Lahat ay tapos na. Aking matandang kaibigan. Sama-sama nating hinarap ang pinakamahirap na sandali. Salamat. Ito na ang aking bangka ngayon. Kapatid na Salem, ito ang ating bagong bangka. 200 tonelada. Mula ngayon, siya na ang aasahan natin sa paglalayag. Salem, ang bangkang ito, kumpara sa lahat ng bangka na nakita ko noon, ito ang pinakamagara. Pwede ba akong magtrabaho sa iyo sa hinaharap? Oo naman. Kapatid na Salem, pwede bang umakyat at tumingin? Haha, syempre. Ang sahig na ito ay mas malinis kaysa sa aking kama sa bahay. Ito ay isang tunay na bangkang pangisda. Kumpara sa isang ito, ang mga lumang bangka na iyon, mga lumang bangkang kahoy na sira-sira. Mula sa 30,000, ngayon, sa isang malaking bangkang 200 tonelada, mula sa isang taong inapakan, sa isang taong ngayon ay nakaangat ang ulo. Lahat ito ay dahil sa aking mga kamay. Talagang kahanga-hanga ka. Marami ka ng pinagdaanan at ngayon sa wakas ay naranasan mo na ang tagumpay. Hindi pa. Ito ay simula pa lamang. Sa hinaharap, kikita pa tayo ng mas maraming pera para bigyan ng ating mga pamilya ng mas magandang buhay. Magtatrabaho tayo kasama si kapatid na Salem. Magtatrabaho tayo kasama si kapatid na Salem. Salem, ito. Ito ang iyong barko. Tatay, nanay, ito ang bago naming barko, 200 tonelada. Grabe. Ang anak ko ay naging matagumpay. Asawa talagang nagawa mo. Hindi pa tayo tapos, simula pa lang ito. Naalala ko noong dati akong lumalabas sa dagat, lagi kong nais balang araw magkaroon ng sarili kong barko. Hindi ko inaasahan na ang hiling na ito ay natupad dahil sa anak ko. O Salem, hindi nasayang ang buhay ng tatay mo. Tatay, magkakaroon tayo ng mas malalaking barko sa hinaharap at mas magagandang araw. Ang anak ko'y naging matagumpay. Tingnan ninyo ang bagong barko ni Salem, 200 tonelada. Nagtrabaho ako buong buhay ko at hindi kailanman nakakita ng barkong ganito kalaki. Narinig ko na ang kanyang pangatlong tiyo ay nagbenta ng kanyang barko para magbayad ng utang. At ngayon ay nakipag-appointment siya sa isang ahente para tingnan ang kanyang bahay, nagbabago ang mga araw. Ginoong Song, ang lokasyon ng bahay na ito ay napakahusay. May nag-aalok ng 800,000 para bilhin ito. 800,000. Pumirma. Kung hindi ka pumirma, hindi mo mababayaran ang iyong mga utang. Jabber, ito ba ang masayang buhay na ipinangako mo sa akin? Nawala natin ang barko at ang bahay at patuloy akong lumulubog sa utang. Hindi na ako mabubuhay ng ganito. Asawa, magtiis ka pa ng kaunti. Nag-iisip ako ng solusyon. Nag-iisip ng solusyon? Anong solusyon ang mahahanap mo? Sinugo kami ni Ginoong Gasan. Kailan mo babayaran ang iyong mga utang? Bigyan mo ako ng ilang araw pa. Extension hanggang bukas na lang. Ilipat ang pera sa account ni Ginoong Gasan. Kung hindi, alam mo na ang mga paraan ni Ginoong Gasan.
Saan ako kukuha ng pera? Si Salem ay talagang kahanga-hanga. Tuwing lumalabas siya sa dagat kahit anong panahon, laging nakakahuli siya ng isda. Ang batang ito ay napakahusay. Tio, Ang mga pinagkakautangan ni Jabir ay dumating upang maningil muli ng utang. Ano ang gagawin mo? Ako, nag-iisip ako ng solusyon. Nag-iisip ng solusyon? At anong solusyon ang mahahanap mo na wala mo ang bangka at ang bahay? Ano ang natitira sa iyo? Sawa na ako, hindi ko na kayang ipagpatuloy ang ganitong buhay. Asawa, saan ka pupunta? Babalik ako sa bahay ng aking pamilya ng ilang araw. Sawa na ako sa ganitong buhay. Salem, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Kapatid Ching, narinig ko na bibili tayo ng barkong pangkarga. oo, ang mga fishing boat lang ay hindi sapat. Kailangan natin ng sarili nating cargo ship na kalaan para sa transportasyon ng mga kalakal. Kaya mas mababa ang gastos at mas magiging episyente. Uy, Ching, tungkol sa iyong pangatlong tiyuhin. Tatay, anong ibig mong sabihin? Ay pagkatapos ng lahat siya ang iyong pangatlong tiyuhin. At ngayon wala na siyang anuman. Tatay, hayaan mo akong mag-isip tungkol dyan. Asawa, salamat. Bakit mo ako pinasasalamatan? Salamat sa pagbibigay sa akin ng magandang buhay. Susuo, ito ay simula pa lang. Sa hinaharap, gagawin kong mas maganda ang buhay mo. O daw, hindi ba yun ang pangatlong tiyuhin ng pamilya Song? Ang kahanga-hanga niya dati, paano siya napunta sa ganitong sitwasyon ngayon? Eksakto nga. Paano niya tinrato si Salem noon? Ngayon ay dumating na ang parusa sa kanya, hindi ba? Salem, ang kita ng buwang ito ay umabot sa 28 milyon at ayon sa iyong kahilingan, ipinamahagi namin ang 50% ng kita sa kuponan. Lahat ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Tungkulin ko ito. Sinusundan ako ng mga kapatid para yumaman tayo ng sama-sama. Hahaha. Ano ang ginagawa ninyo? Tito. Salem. Tito, anong ibig mong sabihin? Salem, alam kong nagkamali ako. Sa buong taon na ito, nagsisisi ako araw-araw. At ano pa? Hindi ako matapang humingi ng tawad sa iyo. Gusto ko lang humingi ng paumanhin sa iyo. Tito, ang utang mo sa akin, hindi kayang ng isang salitang paumanhin na burahin iyon. Kung gayon ikaw. Pero ikaw sa huli ay kapatid ng aking ama. Kung haharap ka sa mga pagsubok, lumapit ka sa akin. Salem. Tatay, may nangyaring malala. Anong nangyari ngayon? Nanghiram ako ng 500,000 na may interes. Ano, paano ka nang hiram ng may interes? Gusto kong mabawi ang pagkalugi ko. Pero nawala lahat sa akin. 500,000. Ang aming pamilya ay wala ng kahit isang sentimo. Tatay, iligtas mo ako. Sinabi nila na kung hindi ko babayaran ang pera, puputulin nila ang kamay ko. Ikaw talunan? Kapatid na Salem, may nangyaring masama. Ang pinsan mong si Nimar ay nanghiram ng may interes at ngayon nanghihiram siya sa lahat ng dako at sinasabi nila na kung hindi siya magbabayad, puputulin ang kamay niya. Si Nimar? Oo. Pinsan mo siya sa ikatlong antas. Narinig ko na may utang siyang 500,000. Ang tiyokong pangatlo ay gumawa sa akin ng masama. Pero si Nimar ay isang batang layaw. Nasaan sila ngayon? Narinig ko na sila ay malapit sa daungan sa lumang bodega na iyon. Hindi siya pinapayagan ng mga pinagkakautangan na umalis. Tingnan natin. Pakibigyan niyo pa kami ng ilang araw. Babayaran ko kayo sigurado. Maging matiyaga kayo kay Tio. Kailan ka pa ba nagkautang? Humiling ka ng 7 araw na palugit at lumipas na ang 7 araw at hindi ka nagbayad kahit isang sentimo. Bago maghating gabi ngayong gabi, kung hindi mo dadalhin ang 500,000, puputulan muna namin siya ng isang daliri. 500,000, di ba? Ako ang magbabayad para sa kanya. Salem. Kapatid. Sino ka? Ang yabang ng tono mo. Pinsan ko siya. Pwede ko nang ilipat ang 500,000 sa iyo ngayon. Pero may kondisyon ako. Ano ang kondisyon mo? Mula ngayon, hindi na kayo pinapayagang guluhin sila kung hindi wala akong problema na ipakita sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng kahihinatnan?
Hahaha, sige. Ilipat mo na agad ang pera. Salem. Ako. Ay Tio. Alam mo ba kung bakit kita tinutulungan? Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa aking ama. Kahit anong mangyari, ikaw ang nakababatang kapatid niya. At ayaw ko siyang ilagay sa isang mahirap na sitwasyon. Ang 500,000 ito ay hindi libreng pautang. Gusto kong bayaran mo ang mga ito sa buong buhay mo. At ikaw din. Uy, Nemer, 23 taon ka na ngayon, hindi ka na bata. Ito na ang huling pagkakataon. Kung magsusugal ka muli, ituturing ko na wala akong pinsan na katulad mo. Tara na. Bumalik kayo at mamuhay ng tama. Salem. Ang utang ng tiyo mo sa'yo, hindi niya ito mababayaran sa buong buhay niya. Salem. Narinig kong tinulungan mo si Jaber na bayaran ng 500,000. Oo. May mabuti ka pang puso, bata. Pero maganda yon. Ano ang gusto mo sa akin, Tito Rashid? Salem, may malaki akong negosyo na gusto kong kausapin sa'yo. Kilala mo ba ang palengke ng isda sa lungsod? Ang araw-araw na dami ng transaksyon doon ay lumalampas sa 100 milyon, pero ang mga supplier doon ay lahat galing sa timog. Ang isda natin dito ay mataas ang kalidad pero hindi pa tayo makapasok sa merkadong iyon. Gusto kong makipagtulungan sa iyo para magbukas ng tindahan sa kabisera ng probinsya. Ang supply ay direktang manggagaling sa iyong tindahan. Ako ang magbibigay ng mga channel at ikaw naman ang magbibigay ng mga paninda at hatian sa kita. Hatian, mas maganda iyan kaysa sa dating 30% pero nangangailangan iyan ng mas maraming produksyon. Walang problema sa akin ang kalahati pero may kondisyon ako. Sabihin mo. Kailangan ko ng suportang pinansyal para palawakin ang fleet ng pangingisda. Isang bangka lang ay hindi sapat. Kailangan ko ng hindi bababa sa 5 bangka. Walang problema. Mababayaran kita ng maaga 3 milyon bilang advance sa mga paninda sang-ayon ako. Ikinagagalak kong makipagtulungan sa iyo. Asawa, narinig kong binayaran mo ang mga utang ng Tito Tercero. O 500,000. Iyan ay katumbas sa ating kita ng ilang buwan. So alam mo ba, pakiramdam ko sulit ang 500,000 yon. Bakit? Dati, sobra akong napupuot sa Tito Tercero pero hindi ko na siya kinamumuhian ngayon dahil nabubuhay ako ng mas magandang buhay kaysa sa kanila. Mayroon akong mga bangka at trabaho at sapat na ang kasama kita at ang pagtulong sa kanila ngayon ay para tapusin na ang puot na ito. Noong naipon ang kanilang mga utang, ako rin ay may bahagi ng responsibilidad. Kung mabuti man o hindi ang kanilang buhay sa hinaharap, wala na akong pakialam pero kahit papaano, payapa ang aking loob. Ang galing mo talaga ng asawa. Salem, meron na tayong 5 bangka ngayon. Oo. Mula ngayon, hindi na tayo isang maliit na pangkat na nag-iisang nagtatrabaho, bagkus tayo ay naging isang kumpanya. Mga kapatid ko, ngayon ang unang biyahe ng ating bagong pangkat, Tio Liu. Kunin mo ang ikalawang bangka at pumunta sa Hilaga. Ang target ay ang mga yellowfin tuna. Naunawaan? Muhammad, kunin mo ang ikatlong bangka at pumunta sa Silangan. Ang lugar na iyon ay may mga belt fish. Sige kapatid na Salem. Kukunin ko ang unang bangka at pupunta sa Timog. Doon ay may mga golden threadfin. Makikita tayo sa Zone C ng alas 6 ng hapon. Naunawaan. Salem, tingnan mo ang opening scene na ito. Nagdulot ito ng kaguluhan sa buong palengke. Mga pagkaing dagat mula sa East Sea. Unang beses ko yung marinig. Narinig ko na bata pa ang may-ari ng lugar na ito, mga 25 anyos at may sariling team. Mula sa 30,000 hanggang sa isang direct supply store sa probinsyal na kabisera ngayon. Ang biyaheng ito ay hindi naging madali. Ikaw si Amo Salem, di ba? Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Taga-seafood restaurant ako, ang taga-pamahala ng pamimili, ang amo namin. Gustong makipag-usap sa'yo tungkol sa pangmatagalang kolaborasyon. Sige. Jabber, alis na ako. Asawa, talaga bang aalis ka? Dapat ba akong manatili at magutom kasama ka? Nung una akong nagpakasal sa iyo, akala ko mayaman ka. At ngayon nawala na ang bahay, nawala ang barko, at puno ka ng utang, tiniis kita ng 3 buwan, ito ay sapat na. Asawa, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Si Salem ay mayaman na ngayon at handa siyang tumulong sa akin. Sa tingin mo ba tutulungan ka niya na naginip ka?
Tanga, ito ang bayad mo sa pagmamaliit kay Salem at sa panlalait sa iyong kapatid at sa kanyang asawa. Ikaw talaga ay isang scam. Isang restaurant ng seafood sa kabisera. Kakakuha ko lang ng isang order na 2 milyong yuan. Ginoong Salem, may tao sa labas na naghahanap sa'yo. Sino? Ang tiyo mo. Papasukin mo siya. Salem? Umalis na ang asawa ng tiyo mo. Alam ko na wala akong karapatang pumunta sa'yo, pero talagang desperado ako at wala akong takas. Pwede mo ba akong tulungan ulit? Tiyo, alam mo ba kung bakit handa ako na tumulong kay Nimer dati? Dahil si Nimer ay lumaki sa harap ng aking mga mata at ayaw ko siyang maging isang bigo. Pero hindi mo ako may utang na pera, kundi dahil tinapakan mo ang aking dignidad at tinapakan mo ang dignidad ng aking mga magulang. At iyon ay hindi mababayaran ng 500,000, pero bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kailangan ko ng isang manggagawa sa logistical support para sa aking fleet. Hindi na kailangang pumunta sa dagat, hawakan lamang ang mga kalakal sa daungan at gawin ang mga account. Sa isang buwan ng sweldo na 2,000 kasama ang tirahan at pagkain. Pumapayag ka ba? Ikaw, handa ka bang kunin ako? Hindi kita kinukuha, kundi binibigyan kita ng pagkakataon. Kung magsisikap ka, makakabuhay ka sa hinaharap. Ngunit kung patuloy kang tulad ng dati, huwag mo akong sisihin sa aking kalupitan. Magtatrabaho ako. Salamat, Salem. Huwag mo akong pasalamatan. Kung gusto mong magpasalamat, pasalamatan mo ang aking ama. Siya ang nagpapahalaga sa ugnayan ng magkapatid. Pakiusap, Ginoong Salem, paano mo naisip ang ideya na magbukas ng tindahan ng direktang supply ng seafood sa kabisera ng probinsya? Ang kalidad ng seafood mula sa silangang dagat ay mahusay, ngunit walang magandang mga kanal upang makapasok sa merkado ng kabisera ng probinsya. Ang aking pakikipagtulungan kay Ginoong Rashid ay naglalayong baguhin ang sitwasyong ito upang ang mga naninirahan sa kabisera ng probinsya ay makakain ng sariwang seafood at ang pinaka-autentiko mula sa silangang dagat. Salem, nagkita tayo muli. Ginoong Gasan, matagal na tayong hindi nagkita. Narinig ko na pinalawak mo ang iyong negosyo sa kabisera ng probinsya. Mayroon kang malaking tapang. Ganyan ang kalakalan. Pumupunta tayo kung nasaan ang merkado. Ginoong Gasan, meron ka bang anumang tagubilin? Mga tagubilin? Gusto kong makita hanggang kailan katatagal. Teka, Ginoong Gasan. May sasabihin ako sa iyo. Noong nakaraan, pinagbantaan ko ang aking ikatlong tiyuhin upang pigilan siyang magbigay at humingi ako ng 6 na milyon bilang penalty clause. Ngunit ikaw nung panahong iyon ay nakakuha na ng mga alternatibong bahagi. Ano ang gusto mo? Wala akong gusto. Inaalala ko lang kay Ginoong Gasan ang isang bagay. Laging mag-iwan ng linya ng pagurong. Salem, ngayon ang unang araw ng trabaho at nakatanggap kami ng higit sa 20 order na may kabuuang lampas sa 10 milyon. At ito ay simula pa lamang. Ang kabuuang itong lote ng mga kalakal ay 2,000 gin. Walang problema. Sige, Tiyo Song. Magaling pangatlong tiyo. Salamat, Salim, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Magtatrabaho ako ng mabuti. Mabuhay ka ng maayos mula ngayon. Sige. Tatay, nanay, kumain kayo ng prutas. Diyos ko, ang bait ng manugang ko. Tatay, nanay, masaya ba kayo sa bahay? Masaya, napakasaya. Ikaw at ang iyong ina, hindi namin inakala sa buong buhay namin na maninirahan kami sa ganitong bahay. Ang anak ko ay naging matagumpay. Tatay, nanay, ito ay simula pa lang. Kapag lumaki pa ang kumpanya, sa kabisera, bibili ako ng bahay para sa inyo doon, upang doon kayo tumira sa inyong pagtanda. Hindi na kailangan. Sapat na ang pagpapala ninyo sa amin. Ikaw at ang iyong ina, sobrang komportable kami rito. Ang mahabang paglalakbay na ito ay hindi kailanman naging madali. Ngunit lahat ay naging sulit. Isang sweldo na 2,000. Sapat na para sa akin at kay Namer para sa mga gastos ng isang buwan. Salem. Natanggap ng iyong pangalawang tiyo ang kanyang sweldo. Oo, Salim, sa tuwing iniisip ko yon, nakokonsensya ako sa'yo. Sa sandaling iyon, ako ang nagkamali. Pasensya na at pasensya na sa iyong mga magulang. Humingi ako ng paumanhin ng buong puso. Aking pangatlong tiyo. Ano ang ginagawa mo, Salem? Ngayong taon, naging malinaw sa akin ang mga bagay.
Ikaw ay isang mabuting tao, 10,000 beses na mas mabuti kaysa sa akin. Ang aking mga nakaraang aksyon ay hindi mga bagay na gagawin ng isang tao. Aking pangatlong tiyo, iwanan ang nakaraan, magsumikap ka ngayon at mag-ipon ng pera para sa pamilya sa hinaharap. Maaari ka pa ring magsimula muli. Gagawin ko, Salem, relax lang, magsusumikap ako. Magandang balita, Salem. Ang mga order mula sa lungsod ay tumaas ng malaki muli. Nakatanggap kami ng mga order na 5 milyon ngayong buwan. Sabihin mo sa mga lalaki na dodoble ang mga bonus ngayong buwan. Ang galing mo, Salem. Mula sa 30,000 kada taon hanggang sa mga order na 5 milyon kada buwan ngayon. Sa buong paglalakbay na ito, walang hakbang ang madali. Pero napakasaya ko dahil hindi ako sumuko. Asawa, uminom ka ng tsaa. Soso, salamat. Bakit mo ako pinasasalamatan? Salamat sa palaging pananatili sa tabi ko. Noong 30,000 lang ang kinikita ko, hindi mo ako iniwan. Ngayon nasa akin na ang lahat. Lahat ito ay dahil nandito ka sa tabi ko. Ano ang sinasabi mo? Kung hindi ako mananatili sa tabi mo, sino ang gagawa? Soso, gagawin kitang mabuhay ng mas magandang buhay sa hinaharap. Oo, nagtitiwala ako sa'yo. Ginoong Salem, ito ang liham ng pag-aproba ng utang na hiniling mo. 50 milyon na may pinakamababang interes sa 3 taon na termino. Salamat. Salem, gamit ang perang ito, maaari nating palawakin ang ating negosyo. Plano kong bumili ng 10 pang barko at magbukas ng 3 sangay sa kabisera ng lalawigan. Walang problema. Ang ating pagkain mula sa silangang dagat ay aabot sa buong bansa. Tigre, kahit na ang mga araw ngayon ay medyo mahirap, pero mas matatag kaysa dati. Tatay, naintindihan ko hindi na ako uulit ng sugal. Magtatrabaho ako ng mabuti kasama ang kapatid ko mula ngayon. Sige. Mabuti na ganyan ang iniisip mo. Salem, salamat. Ginoong Salem, marami na akong narinig tungkol sa'yo. Hello, komandante. Tuloy po kayo. Sige. Ginoong Salem, ngayon pumunta ako para pag-usapan ang pakikipagtulungan sa iyo. Ang probinsya ay naglulunsad ng plano para muling buhayin ang sektor ng pangingisda at nais nitong suportahan ang ilang sa mga pangunahing lokal na kumpanya ng pangingisda at ang iyong kumpanya ay perpektong nakakatugon sa mga kinakailangan. O anong mga pasilidad? Mga malambot na pautang, mga exemption sa buwis, preferensya sa mga bidding at mga order ng gobyerno. Hanggat handa kang makipagtulungan, masisiyahan ka sa lahat ng ito. Maaari tayong magtulungan. Pero meron akong isang kondisyon. Ano ang iyong kondisyon? Gusto kong magtayo sa aming bayan ng isang base ng aquaculture upang turuan ang mga lokal na mangingisda ng ilang modernong pamamaraan ng pag-aalaga upang gabayan ang lahat tungo sa kayamanan ng sama-sama. Ang ideyang iyan ay kahanga-hanga, G. Salem. Kailangan namin ng mga negosyante tulad mo upang manguna. Ang kayamanan ng isang tao ay hindi tunay na kayamanan. Ang kayamanan ng lahat ang tunay na kayamanan. Mahal, nakita mo ba ang balita? Ang aming kumpanya ay lumabas sa provincial na channel? Oh, nakita ko. Ano ang sinabi ng reporter tungkol sa'yo, pinuno ng pagbabagong buhay sa kanayunan? Ito ay isang titulo lamang. Ikaw ay nananatiling mapagpakumbaba. Soso, sabihin ko sa iyo, kapag naitayo na ang base ng pangingisda saka ang mga tao sa aming bayan ay lubos na yayaman at saka ikaw ay magiging proud sa iyong bayan. Naghihintay ako. Ang pamamaraang ito ng pag-aalaga ay mas mahusay kaysa sa dati nating paraan. Oo, kung alam lang namin ito dati, hindi kami naghirap ng sobra. Mga tao sa nayon, ngayon opisyal na binuksan ang palaisdaang ito. Mula ngayon, kung may taning kayo tungkol sa pag-aalaga, pwede kayong lumapit sa akin. Ako, si Salem, walang ibang kakayahan, pero kaya ko kayong turuan kung paano mag-alaga ng isda. Ang makabagong pangingisda ay hindi lang basta pumunta sa dagat at mangisda, kundi dapat matuto kayo ng siyentipikong pag-aalaga, e-commerce sales at pamamahala ng tatak. Sa ganitong paraan lamang kayo makakaligtas sa panahong ito. Ginoong Salem, narinig ko na sa simula ay 30,000 lang ang pera mo. Paano ka nakarating sa kinatatayuan mo ngayon? Magandang tanong iyan. Noong una, niloko ako ng pangatlong tiyuhin ko at 30,000 na lang ang natira sa akin. Pero hindi ako nagreklamo. Alam kong may kakayahan ako at hanggat may kakayahan ako, tiyak na darating ang pagkakataon para bumangon. Kaya naman, kayo rin ay dapat mahasa ang inyong kakayahan. Kahit magbago ang panahon, ang mga may kakayahan ay hindi kailanman mapapalitan. G. Song, paano mo naisip ang ideya na magbukas ng direktang supply store sa kabisera ng probinsya? Dahil ito ang aking bayan, lumaki ako dito at natuto akong mangisda dito. Ang aking mga ugat ay narito at hindi ko gustong makita ang lugar na ito na masira.
At ano ang iyong mga inaasahan para sa kinabukasan ng iyong bayan? Inaasahan ko na ang bayan ng Donghai ay maging pinakasikat na fishing base sa bansa at ang mga turista ay hindi lamang pumunta para kumain ng seafood, kundi pati na rin upang maranasan ang kultura ng pangingisda para malaman ng lahat na ang mga mangingisda ay maaaring igalang at napakahalaga. Mahusay mong sinabi, Jisong. Susu, sa pagkakataong ito pupunta tayo sa Maldives para mag-relax. Mabuti, pagkatapos ng lahat ng mga taon ng kasal, sa wakas ay maaari na nating gugulin ang honeymoon. Susu. Salamat sa laging pananatili sa tabi ko. Handa akong manatili sa iyo at pumunta sa kahit saan. Mahal, napakaganda ng lugar na ito. Mula ngayon, pumunta tayo dito minsan sa isang taon. Well, noong panahong iyon, 30,000 lang ang meron ako. Hindi man lang sapat para pumunta sa dagat. At ngayon, dinadala ko ang aking asawa sa bakasyon. Ang lahat ng pinagdaanan natin ay parang panaginip. Sa wakas, makakapagpahinga tayo ng kaunti. At galit ka pa rin, halika at hawakan mo ako. Kung mahawakan kita, bibigyan kita ng leksyon. Soso. Noong ikinasal tayo, mahirap tayo at hindi ako nakabili ng magandang singsing. Ngayon, babayaran kita para doon. Mahal. Soso. Sa buhay na ito, palaging pakikitunguhan kita ng may pagmamahal. Alam ko. Kayo po ba si Ginoong Salem? Oh, ako yon. Binasa ko ang inyong mga ulat. Isa kayong halimbawa para sa aming mga kabataan. Salem, ang mga kita ng ating kumpanya ngayong taon ay lumampas sa 100 milyon. Mas mabilis kaysa inaasahan. Plano kong palawakin ang ating negosyo sa buong bansa sa susunod na taon at magbukas ng mga sangay sa mga pangunahing lungsod. Ano sa tingin ninyo? Sige. Pero may kondisyon ako. Ano ang kondisyon ninyo? Gusto kong gawing ang ating nayon ng pangingisda ng silangang dagat upang malaman ng lahat na ang pangingisda sa silangang dagat ay ang pinakamahusay. Sige, gagawin namin ayon sa sinabi ninyo. Ginoong Salem, binabati ka namin sa pagkakamit ng titulo bilang isa sa 10 pinakaprominenteng figura sa pambansang pagbabagong buhay sa kanayunan. Salamat, ito ay dahil sa pagsisikap ng lahat at hindi lamang sa aking nagawa. Ibibigay ko ang lahat ng aking pagsisikap upang ang lungsod ng Mar del Este at ang mga mamamayan nito ay sumunod sa landas ng yaman. At upang ang bawat tao ay mamuhay ng maayos at iyon ang aking pinakamalaking hangarin sa buhay na ito. Sumusumpa ako sa karangalan na aking taglay, na hindi ko pababayaan ang sino man na nagnanais ng mas mabuting buhay at nagsisikap na makamit ito. Salem, tunay na nagdala ka ng karangalan sa pamilyang Jaber. Ang aking anak ay naging isang matagumpay na tao. Tatay, nanay, ito ay simula pa lamang. Sa hinaharap, gagawin ko ang aming pamilya at ang aming bayan ay mas maganda. Halika tatay, mag-toast tayo ng sabay. Ang mga pangarap na hindi mo natupad noong kabataan mo sa pagkakataong ito ay tutulungan kitang matupad ang mga ito. Mabuti, mabuti. Nakikinabang ako sa tagumpay ng aking anak, mag-toast tayo. Ang lalaking ito, tunay na hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya. Mga kasamahan ko, ngayon tuturuan ko kayo ng bagong kasanayan, pag-aalaga ng mga sea cucumber. Kapag na-master nyo ang technique na ito, triple ang kita nyo. Limitado ang kakayahan ng isang tao. Pero kung marami akong matuturuan, lalong uunlad ang industriyang ito. Salem, dumating ka na. Tito, kamusta ka na? Mabuti naman. Nabayaran ko na ang karamihan sa utang ko at mababayaran ko ng buo pagkatapos ng 2 taon. Patuloy lang magsikap, Tito. Kapag lumago ang kumpanya natin sa hinaharap, hindi ka namin pagkakaita ng nararapat sa iyo. Salem. Huwag mo akong pasalamatan. Ikaw ang kapatid ng tatay ko. Pamilya tayo. Salem. Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko sa iyo noon, ginaganyan mo pa rin ako. Ako talaga. Tito, hayaan na ang nakaraan. Wala ka bang tigre? Tama, may tigre ako. Isang tigre na umaasa sa pamilyang ito. Sa 6 na taon na ito, ilang unos ang pinagsamahan natin. Mula sa maliit na bangkang sira-sira hanggang sa ating kasalukuyang fleet. Mula sa paghamak na natanggap natin hanggang sa pagiging nasa tuktok ng mga tubig na ito. Lauliu Mohammed, kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makarating sa kinatatayuan ko ngayon. Kapatid na Ching, ang huli ngayon ay hindi ka panipaniwala. Nakahuli tayo ng 3,000 gin sa isang lambat.
Oo. Yung mga isda sa mga tubig na ito ay matatag. Maaari tayong pumunta dito ng madalas. Kapatid na Shing, sa tingin mo hanggang saan tayo makakarating sa hinaharap? Hindi ko alam. Ngunit alam ko na habang nagsusumikap tayo, ang kinabukasan ay magiging mas mabuti, walang duda. Ang pagtatrabaho kasama ka, kapatid na Shing, sigurado akong magtatagumpay tayo. Ginoong Salem, Ngayong buwan, sumali ang 300 bagong empleyado. Mabuti, sabihin mo sa kanila na ang kumpanya ay magbibigay sa lahat ng pinakamahusay na plataporma. Hanggat may kakayahan sila, maaari silang umunlad. Mula sa isang tao hanggang sa isang buong koponan. Sa buong paglalakbay na ito, walang hakbang na naging madali. Ngunit napakapalad ko na magkaroon ng maraming mga kapatid na may iisang pananaw. Lalaki siya, oo. Mahal, naisip mo na ba ang pangalan? Tawagin natin siyang Salem Fan. Sana siya ay maging parang kandila sa hinaharap. Sa karagatan ng buhay, mahanap ang kanyang sariling direksyon. Salem Fan, isang magandang pangalan. Salem Fan. Ang tatay mo ay magbibigay sa iyo ng pinakamahusay na mga kondisyon. Ngunit ang pinakamahalaga ay umasa ka sa iyong sarili. Ang hinaharap ay iyo. 6 na taon na ang nakalipas, nagsimula ako sa 30,000 lang. Sa oras na yon, wala akong anuman maliban sa sigasig at ang pagtangging sumuko. Ngunit ngayon, meron na akong sariling fleet at isang kumpanya at pati na rin ang aking pamilya na minamahal ko higit sa lahat. Naaalala ko noong araw, noong lumalabas ako sa dagat, nais kong dumating ang araw na magkaroon ako ng sariling barko. Hindi ko inaasahan na ang hangaring ito ay magkatotoo dahil sa aking anak. Na ang aming pamilya ay umabot sa kinaroroonan ngayon lahat dahil sa pagsisikap ni Salem? Tatay, nanay, ito ay simula pa lamang. Kapag lumaki pa ang kumpanya, dadalhin ko kayo upang makakita ng mas malaking mundo. Sige, hihintayin ko iyon. Aking asawa, paano mo nakikita ang ating kinabukasan? Mas maganda at maganda pa. Ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko ay ang hindi sumuko. Salamat, asawa ko. Bakit mo ako pinasasalamatan? Salamat sa pagbibigay sa akin ng marangal na buhay at salamat sa hindi pagsuko. Bobita, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Salamat sa palaging pagtabi sa akin. Sa biyaheng ito, napansin ko ang ilang bagay. Una, huwag kang sumuko. Pangalawa, habang nagsusumikap ka, ang isang ordinaryong tao ay maaaring makamit ang isang pambihirang buhay. Pangatlo, ang kayamanan ng iisang tao ay hindi tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay ang pagyaman ng lahat. Ang daan sa hinaharap ay mahaba pa. Pero naniniwala ako, habang ang ating pamilya ay nagkakaisa, walang hadlang na hindi natin malalagpasan.